madami talagang naging contributory factors or persons na nag-mold sa akin kung ano ako ngayon. So welcome back guys after 1 week na nagpahinga muna kami ha. Nagpahinga. Lahat naman kailangan natin ng health comes first. So ayun, so first question of the night, guys, ito yung tanong ko. Nung either now or before, nagka-idol na ba kayo at anong epekto nila sa buhay niyo, mga naging idol niyo? So past, present, or future, na idol or ina-idolize niyo? You mean childhood hero parang something? Oh, childhood hero or pwede rin ngayon, inspiration nyo ngayon. Inspiration. Natin. Inspiration nyo ngayon or pwede rin childhood hero, ganun. Someone you look up to. Someone you look up to. Naging factor si dad growing up. Pero I don't wanna be like my dad. Parang yun yung sa akin naman. Gusto kong magkaroon ng sarili kong identity. So, kumbaga, wala akong pwedeng ibigay sa inyo na specific individual lang na nag-mold sa akin kung ano ako ngayon. Madami sila. Like for instance, yung mentality ni Jordan being a competitive person, Michael Jordan, na-adapt ko yun growing up kasi si dad ko nagturo sa akin ng basketball, si dad ko nag-introduce sa akin kay Michael Jordan. So, yun. Sa music naman, yung pagka-professional ni Gary Valenciano, as you all know, high school pa lang, idol ko na siya. So, parang yun na yung roots din ng sa musicality ko. So, in summary, to sum it all up, parang madami talagang naging contributory factors or persons na nag-mold sa akin kung ano ako ngayon. As of now, today, may ina-idolize or parang target na maging ganun or as of today, sabihin natin? As of today, depende sa goal. Like, na-idolize ko ba siya kasi gusto kong masundan din yung yapak niya na parang ganito yung estado niya sa buhay or something like that. Meron of course. Siyempre, lahat naman gusto natin ng financial freedom eh. Kailangan natin yan. Importante naman yan. Hindi ko naman pwedeng i-disregard yan kahit sabihin kong it's not everything, pero it's essential. Essential. Yeah. So, meron akong nililook up na ganun. Pero, in terms of personality siguro, I can say na I build my own identity, kumbaga. Pero hindi ko pwedeng sabihin solohin yun na parang sa akin lumabas yung identity na yun. Yun nga, as I said earlier, na madaming contributory persons or factors, mga taong in-idolize ko na nag-mold sa akin kung ano. Sa akin naman, parang somehow similar kay Papi Kebs ng mga kabataan, high school, gano'n na dad Ben, ay nandun yung big influence ng tatay ko. Pero, just to give you a backstory din, yung tatay ko din, ang nature kasi ng work niya is, hindi malapit sa family, gano'n. Laging nasa galaan. NGO kasi siya. So, pero yun, I idolize him on that part somehow. Come to think of it, na he helps people na nangangailangan ng mga nasakuna, in war zones, if not in war zones, areas na super rural, mga ganun na mga areas, or nasalanta ng bagyo, nasalanta ng unos, mga ganun yung mga kapag sa NGOs. So, somehow, back when I was young, wala yung consciousness na ina-idolize ko siya. So, like, parang kay Papi Kebs na he is undeniably a part of my honing process of who am I, but just a part. Parang hindi siya, as in hindi ko talaga siya consciously na ina-idolize. Tapos, yun nga na nung habang nag-share din si Papi Kebs na nung kabataan ba, may consciously ba ka na ina-idolize ko talaga? One, for sure ako si Papi Kebs. Yan, binanggit ko sa kanya yan na siya ang number one reason na nag-spark sa akin na mag-go into music. So, for the people who doesn't know me,
I'm a guitarist back when I was in high school. Talagang passionate ako about playing the guitar. Na yun ay dahil kay Papi Kebs, dahil na-meet ko siya. Talagang, yun yung bond din naman namin ni Papi Kebs about that. Pero other than that, going high school, college, ganyan. Na-realize ko noon, very din ako yung intellectual na scientists. Sila Albert Einstein, sila mga ganun na mga people. Tesla, Bill Gates, mga ganun yung mga panahon natin di ba? Mga ganun yung mga, pero hindi siya conscious. Like, lang, nakakabilib lang sila. That time, di ba, younger self, naive tayo. Very naive tayo ng mga panahon na yun. So, yun yung mga nilook up ko on my part. Na, mga people na, they're not there physically, tapos at the same time, hindi natin na-realize na may impact sila sa atin. Kasi parang layo Yes. Iba rin yung tinutungtungan nila na environment, iba yung tinutungtungan nila na platforma. Tayo, nandun lang tayo sa mga Baguio Boys, simple Baguio Boys. Medyo somehow that time, parang may pagka-provincia pa yung mga Baguio that time. So, parang layo ng gap. Sorry, medyo kasi may transition ako going to. Kasi yung tanong is like, yung dati ba, sa ngayon, idolize. So, before talaga, I'm very unconscious when it comes to idolizing people or looking up onto people. I don't really think about it that much. So, ngayon na, parang naisip ko siya, dahil sa pangyayari na yun, high school, college, na I'm not very conscious about the people that I look up to. I was very, lost. Yan. That's what happened in high school, college, na, wait lang, ano ba ang gusto ko din sa buhay? Alam ko, nakaka-relate si Papi John. Lahat tayo, diba? High school, college, wait lang, ano ba itong ginagawa ko? Ganyan. Feeling lost. Diba? Na, yun lang na come to think of it right now. Na that's what happened then. So, yun, being vulnerable, for the people that doesn't know me, I have this, na alam ko si Papi John din. Ngayon, nakakatuwa kasi, yun nga, that's a phase of me or yung tunang buhay ko na very proud ako. Nung nag-attempt ako na magpakamatay, na sabi siguro ng universe, hindi pa. May kailangan pang papilan dito sa mundo na survive ko yung phase na yun. Na hindi ako namatay. At the same time, yun nga, I came out stronger with my passion of living. Mas nagsik ako ng wisdom on why should I keep on living. And of course, it's a struggle still. Parang from when I graduated college, that was 10 years ago. So parang isipin mo, 10 years na struggle pa rin. Na, hindi siya in an instant na, magaling na ako, malakas na ako ulit. Hindi, di ba? It's a, during mo yun, 10 years. It's a process. Na 10 years pa. So, kaya ko siya senior kasi during those times na yun nga na-diagnose ako tapos after may suicide. Yun nga, nakatawa para sabi ko, kailangan ko talagang ayusin sarili ko. YouTube, let's go YouTube. Motivational stuff, ganyan. Pinapanood. Yun nga, nakikinig lang ako at my background. Tapos yun, doon ko na na-discover yung mga people na nilook up ko ngayon. Ay na-idolize ko. So, some of them na, yun, nabanggit na rin natin sa previous si Tony Robbins. Yung number one na talagang big impact ng mindset ko right now. Yun ang nangyari, yung mga babangkitin ko ngayon na mga parang nilulupan ko at ina-idolize ko. Ini-immerse ko lang talaga yung mind or in-immerse ko lang yung sarili ko sa mga sinishare nila sa social media or sa out there. Na, ayun, right now, sabi ko nga diba before I'm not conscious about it. Right now, very conscious ako sa absorb ng mga sinasabi nila. So, ayun, right now, I'm still not perfect. I will never be perfect. I will not be the strongest person. We will never be. Yes, sir. We will not be perfect, and we cannot say na you're the strongest person in the world. I mean, you can never say that kasi may iba-iba naman tayo ng journey. So, hindi siya, Pero, I can say na yung mga tao na yun, yun nga, sila Tony Robbins, sila Jay Shetty, sila Gary Vaynerchuk, Les Brown. So you can search for them. You guys can search for them. These people, most of them, sinasabi ko pa nga minsan na long lost dad ko yun. Si Gary Vaynerchuk at saka si Tony Robbins. Most likely, next chapters or next episodes natin, all the
wisdom or the things that I am sharing bukod sa sarili kong experience, nanggagaling din sa kanila yung wisdom. So, ayun. So to answer your question, because I was conscious with looking up to these people, masasabi ko sa sarili ko na I really am a better person, way better person than I was before. It's good. What about you, sir? So, yung question na yun, kaya natanong ko rin kasi open up ko na rin. May good news ako sa inyo. Backstory lang, sir. Backstory. So, nung last year, April, natamaan naman ako ng severe depression din. Kasi na-burnout, di ko alam kung anong gagawin, ano yung... Kaya yun natanong ko rin. Pero natanong ko rin kasi, ayun, meron na rin ako na-idolize, gano'n. So, ang masasabi ko lang na graduate na ako sa gamot. So, after maubos ko na lang daw yung mga gamot ko, hindi ko na kailangan ng antidepressants kasi medyo okay na. So, mental health, mga ganun. So, natanong ko, inisip ko rin nung bata ako, sino ba naging nag-guide sa akin, andyan. So, actually, nung bata ako, feeling ko dapat i-idolize ko si Papa. Feeling ko dapat. Kasi, ayun nga, nag-top notcher si Papa, civil engineer. Pero sa bahay, hindi ko nakikita eh. So, imbis na look up ako sa kanya, nakikita ko nung bata ako is umiinom, may bisyo, naging galit. Yun yung nakikita ko. Pero, nung bata naman ako, aside from that, andun si Mama. So, buti na lang si Mama nandun. Siya yung na-idolize ko. Naging fan siya, naging very... Since si Papa medyo... Sorry pa. Medyo tamad. Sorry pa, pero medyo tamad. At may nararub off din sa akin. ayaw ko magilis din ng kamay, pero medyo may pagkatamad na din ako. Pero yung nagko-concentrate sa ganito, pero sa bahay, hindi nakikita. Parang ibig na tumulog sa bahay. Wala siya. At nagkukwentuhan kami nila, mga kapatid ko, parang wala silang father figure. Ako, feeling ko wala akong father figure noon. Kasi concentrated siya sa work. At yung parang, ang daming nagsasabing magaling siya. Magaling siya as engineer. Walang masasabi. Magaling siya as engineer. Pero na parang doon siya nag-concentrate eh. Nakalimutan na father din siya. Yun yung kwento sa... Pero hindi ko rin siya masisisi. Baka naman hindi niya rin alam paano ipakita yung love. So, love ko naman yung dad ko. Pero may times na talaga pero yun yung sa past. Kaya naisip ko rin, sino ba na-idolize ko ng bata? Yun nga, si Mama na-idolize ko. Pero as male father figures, napunta ako sa TV. So, na-idolize ko sino mga nasa TV, sinong bata tayo. Yun lang yung mga meron, yun ang bata tayo. Dragon Ball Z, sir. Oo, mga ganun, mga cartoons. Sila ba? Yung parang maging yung i-defend mo yung mga weak. Makipag-away ka kung may sasaktan ng iba. So, naalala ko nga yung isang classmate natin. Hindi ko na sabihin sa sino. May classmate tayo nung high school. Okay. Batchmate. May batchmate. Kung nanonood ka, Alam mo na. sino yan. Pan daw. Nung medyo down ako dahil sa, alam mo naman, parang tinanong ko kung ano yung naalala sa akin. Kasi parang, sino ba ako nung high school? Kasi ang dami kong pinuntahan eh. So, ang sagot sa akin ng classmate na yun, ikaw yung nagde-detention nung binubuli ako. Yung parang binubuli siya noon, ako yung mag-stop sa bullying. So, yun yung naalala sa akin. Ako ba, men? Naalala yung ganun din. Yung parang, kung may nangaasa pa, ako yung mag-stop. Kasi meron yung mga nangaasa, sinastop ko daw. Never yata tayo naging kaklase. Hindi tayo naging kaklase. Si Kevin din tayo nagkaklase. So, yun. So, yung kung may mga nang-aasara, tapos parang nakikita kong, hindi na dapat. Nakat ko. Pati hanggang abot college. So, may mga cartoons. Kaya yung fan ko, yung mga idols ko noon, mga artista. Yun yung gusto ko sana nung high school.
Actually, nung high school, tahimik ako, di ba? Hindi na pa ako masyadong kilala. Actually, Pinoy Big Brother, nag-audition ako ng college na. Kasi nanood ako ng first, di ba, kalalabas ang Pinoy Big Brother nung... Sila Kim Chu. Kalalabas lang. So, parang, ang normal na mga tao, naging successful sila sa akin. So, parang yung story sa buhay nila, nanood ako nun. Tapos, after nun, nag-bloom naman ako nung college. Nag-bloom. So, nag-modeling. Nag-bloom ka talaga ng college. Nag-bloom ng college. Ayan, nag-modeling, nag-pageant, mga ganun ng college eh. Pero after nung college na yun parang gusto kong puntahan. Pero ang sabi sa akin, concentrate muna sa studies. So sa studies and work, doon ako nawalan ng direction. Okay, kinonsentrate ko muna sa studies. Tinap ko yung passion ko muna. Yes. Actually, yung last na ginawa ko kasi, so nag-audition ako sa TVB. Yes, sir. And then, nung nag-audition ako, dito sa Baguio, kasi may audition dito sa Baguio. Isa ako sa tinext na punta sa Manila. Tapos pumunta kami sa Manila with my mom. Very supportive si mama. Hindi pa alam may papa na pumunta kami sa Manila. Nag-absent ako nung isang araw sa school para lang pumunta sa Manila. So, nung nasa Manila na kami, ayun, dire-diretso na. Kami yung mga tinatanong, ano yung pangalan mo? Tell us something about yourself. Ayun, hanggang doon lang. Pangalan, tell us something about yourself. Tuloy. Yun sila yung mga nauna sa akin. Hello, ganyan sila. Ready naman ako. Hello, I'm John Nag-Earn. I'm ganito. I'm from Baguio City. Ganun pa. Nung ako na magsasabi, actually, hindi ko alam. Pito ako, pang-call sa isang row. Ang gagan. Hello. Sabi ng director sa akin. Wait. I'll change the question for you. So, ang tanong sa akin, sino ang pipiliin mo? Nanay mo or tatay mo? Tapos sabi ko, si nanay ko kasi nandiyan po sa labas. Thank you. Kaya parang miss chance. Isa sa mga miss chance ko. Yun lang yung sinagot mo. Yun yung nasagot ko. Hindi ko pa ako hello, ako si ganyan. Kasi parang, I was taken a surprise. Pero, at least, zero experience na din yun. Na, maganda sana sagot ko. Pero ayun, after nun, yung last na yun, parang, sinamahan na ako sa kanya na mama. Ayan na, last mo na yan. Mag-concentrate ka na sa hindi ka nakuha. So, yun yung parang na-cut yung parang passion. Yung passion na mag-modeling. Parang namatay yung fire kasi parang hindi ako nakuha. So, ayun, nag-concentrate ako sa studies, engineering, civil engineering, nakapasa sa board, naka-ibang bansa. Nung nasa ibang bansa ako, natamaan din ako ng depression. Yung parang, okay, 2 years na ako dito. Ano next? What's next? Yun yung tinitignan ko. Kinuha ko ni Dad doon sa temple ako pina-abroad na naman ako. Pero after 6 months, iniwan din ako doon eh. Yung parang, kinuha ako doon, tapos iniwan ako doon. Pero yun, what's next? Career. So, di ko alam kung sinong papanood. Yung parang sino maging mentor. May mentor ako doon na civil engineer din na friend ni Papa. So, shout out Uncle Sunny. Thank you sa pagtuturo. Pero, hindi ko passion eh. Parang, ganito na lang ba? Numbers na lang araw-araw. Hindi mo nakikita yung sarili mo. Hindi ko nakikita yung sarili ko. Tagal sa ganun. Oo. Tapos, actually, siguro, sabi ko, siguro kailangan ko gumawa ng sariling business. Or, parang, I think I got something naman na dito sa abroad. Try ko mag-business dito sa Pilipinas. Nag-freelance naman kami ng dad ko dito sa Pilipinas sa Lawag. So, may mga projects kami doon. Nagsasayin-sayin. Pero, after nun, parang nung nakita ko si dad na nag-work, parang dami kong doubts. So, parang, I think hindi talaga para sa akin yung engineering. Kahit sabihin nila, okay naman yung performance ko, hindi ko nakikita okay performance ko. Hindi ko alam kung self-sabotage ako or dahil sa depression pa rin nun. Na-diagnose na may depression, pero stinap ko siya nung that time. Kasi akala ko okay na ako. Yung parang hindi ko hinintay na sabihin ng psychiatrist na okay ka na. Yung parang kinailangan ko pa ng counseling noon eh. Dahil sa depression ko sa ibang bansa. Pag uwi ko, nagdiretso akong freelance. Yung parang kumuha agad projects, gano'n.
nakakuha projects, konti-konti. Tapos after nun, parang nawalan ulit yung fire. Parang nag-spark, pero walang fire. Nice. So, nung nag-pandemic, di ba? After nag-freelance ako sa Ilocos Norte, nag-pandemic. So, lahat naman tayo siguradong depressed din nun. So, after nun, bahay na ako sa topic, okay lang. Or kasi parang yun yung connection. Makakapalit mo ng kasi yung mga naging idols. So, nung si Tasani naging idol ko kayo nung nasa abroad. Pero, ayun nga. Yun yung mga... So, nung nagpe-freelance na kami dun sa Lawag, and dito sa Baguio rin may mga projects kami, ni Papa. Nila Papa. Si Papa ay naging idol ko naman sa pagkanya. Pero, hindi ko pa rin nakikita sarili ko. Ganun din ang gagawin ko for the rest of my life. Parang... Yung sa ano... Ha? Ito na lang lagi. So, after nun, naghanap ako ng ibang work. So, sa work na yun, naging project engineer. And then, na-idolize ko naman yung boss, yung president. Siya yung president ng CEO, siya yung president. Na-idolize ko kasi ganong age niya, may sariling business, may sarili siyang business. So, na-idolize ko rin siya na yung family niya okay naman. Tapos, nagtuturo rin siya kung paano ang tamang gagawin, gano'n. Pero after nun, siguro, after a while, hindi pa rin. So, passion pa rin naman. Next mentor ulit kailangan natin, diba? So, every mentor or every idol, sunod-sunod naman. So, kaya tinatanong ko kung gano'n din. Kaya tinanong ko baka gano'n din yung journey rin nyo, baka. Kaya gano'n yung tanong ko. Yung mga ina-idolize yun. Nagpapalit din. Tapos, kung gaano ka-apekto sa inyo, gano'n, diba? So, yun, kaya natanong ko yun, kasi tuloy-tuloy, kasi parang, yun yung naisip ko nung, yes, okay na yun. Graduate na ako, so inisip ko yung ngayon, business-minded na rin ako. So, salamat sa last mentor ko sa work na business-minded. Actually, ang not in a wrong way or good way, depende sa tao kasi kukuha sa, ang number one na tumatak sa akin na sinabi niya. Kung ayaw ko yung pamamaraan, magtayo ka ng sarili mo. So, ngayon, freelance ulit, balik freelance at business. So, kung ayaw, what's the point na ayaw mo naman yung sinusundan mo? So, parang, be your own man. Yun yung nag-gets ko sa kanya. Yun yung na-absorb. It's a good mindset, no? Yeah. Kung ayaw mo, at least. And also, sorry, iyan ako lang, parang interject ko lang din na, it's a very good mindset, but at the same time, it's a difficult mindset. It's difficult to do, but things that are difficult to do are more worth doing. So, ayun, ngayon, business by Anselmo na ngayon. Kung may projects na pupunta, hindi ko naman hinihindian. Yeah. Kasi, small projects, pero kung may time, pero at worth your time. So, yung ngayon, yun na yung ngayon. So ngayon, ang dami ko na na-idolize na parang gusto ko, ngayon, from last year, December, 110 kilos ako. 83 kilos na ako ngayon. So, 4 months. So, parang actually, yan, isa sa mga na-idolize, bumabalik ako sa passion ko nung college. So, pag-artista, sa mga artista. So, sila na yung mga kanto ngayon. Sila na ulit yung mga ina-idolize ko. So, nakikita ko naman na nagka-triathlon sila, mga nag-racing, ngayon, nagte-train na rin sa mga bootcamps. So, sa Sierra Igorota po, shout out. Sa gym po. Sa gym, so sila coach, naturuan ako ng mga so yung mga mentors, sila pa rin mga mentors. So, sila yung nagbo-mold sa atin. At thankful pa rin ako sa old mentors and sa mentors. Mentors or idol? Mentors or idol. So, sila yung mga na-idolize or mentors. So, yun yung mga, sa ngayon, yung mga na-idolize ko. Sila Piolo. Yung mga,
Yes, labit ko yun eh. May surprise kami next month. May teaser kami next month. Pero hindi pa namin kasi pwede sabihin. Maghintay lang po. Stay tuned. Stay tuned. Ayos pati si Kaz eh. Bahala ka ba? Alam mo na yan, Kaz. Next Sunod month. na rin si... Susunod. So, ayun men. Kwento ko lang kasi parang magandang kwento rin yung, parang kwento na rin natin kung yung mga mentors natin at yung idols ngayon. Yun yung magandang topic. Ganda kasi na ano din ako na kahit ako nagulto kung dami ko na naman pinagsasabi. Oo, di ba? Actually, gumana din yung brain cells ko. Diba? Nag-iisip ko, sino nga ba talaga ito? Oo. At sila rin yung nag-mold sa atin. Bago ko makalimutan. Sige, sige. Kasi yun nga, isa din na habang nagsalita kang kanina. Na ano ko lang din, di ba nga sabi ko kanina, unconscious yung mga idols natin yung younger years. But it's unintentional na because of that setting or because of that mindset of looking up to somebody, meron, I don't know about you, pero parang ako na-realize ko na may tendency ako na since idol ko nga siya, yun yung ano ko, di ba, goal ko na maging katulad niya. Eh since yung mga in-idolize na natin before ng younger years natin is masyadong matataas, parang nakaka-depress na, hindi ko makuha ito. Parang we're like shooting for the moon. Hindi ko ano. So, parang ang baba na tingin natin kasi bakit di natin magawa yung mga ginagawa ng mga idol natin. Pero, yun, going back to yun nga dun sa share ko kanina na it's a progression towards at this state of mind right now. My mind right now is for the people that I look up to and I idolize. There's that acceptance already na yes, I look up to them. I look for guidance from them. Pero, there's that acceptance na maaaring hindi ko ma-achieve yung mga na-achieve nila because I need to make my own. Yeah. Exactly. Parang nandun pa rin yung fine line na hahanapin mo pa rin yung sarili mong identity. Parang it's not just, idol ko siya, kailangan maging tulad. Tulad ko siya. So, parang every idol natin, doon tayo namomold. Parang kumukuha ka ng fragments ng fragments ng something good sa kanila. Nagagayahin mo. Pero totally hindi mo talaga. Kasi may good and bad pa rin ang isang kahit. Lahat ng tao may good and bad. Kunin natin mga good muna. Huwag yung mga bad. Nag-relate kasi ako, hindi ko naabutan yung mga answers niya. Sino ba yung answers niyo nung childhood idols? Kami parehas, unconsciously fathers. Sa akin, consciously mother. Consciously kasi mother. Sa mother. Sa akin naman, di ko alam kung matatawag yung unconscious yun or conscious. Pero wala talaga akong ginagaya nung bata ko. Parang your own man. Oo. Kasi parang nakwento ko nung medyo confident ako nung bata. So parang medyo confident din ako na alam mo may ma-achieve ka. Parang hindi ko masyadong problema sinong gagayahin ko. Basta nasa isip ko lang nun, kailangan ko lang gawin yung gusto kong gawin. Kung ano yung dream ko nun, kaya ko naman yan. Parang ganun. Pero growing up, syempre magsubukan mo yung mga failure and stuff. Yung mga in-idolize ko, hindi ko sila in-idolize dahil sa ginagawa nila eh. Parang hindi na porket super athlete, hindi na porket super sikat na artista. Parang nagtitend akong i-idolize yung personality nila. And a good way to tell someone, kasi someone's personality, ewan ko, para sa akin is through the songs that they listen to. Parang malaki yung masasabi mo sa isang tao sa music na pinapakinggan nila. As sa akin, for me. So, yung mga idol ko ngayon, parang minumodel ko yung personality ko sa kanila. Hindi dahil sikat sila or something, pero dahil sa mga words na sinasabi nila. Parang may comfort sa sinasabi nila. So, yun is si Ryan at si J. Cole. Pag di kayo familiar, si Ryan at J. Cole is mga rapper sila. Kasi marami silang mga motto in life na sinasabi nila through their songs na I tend to copy. Si Ryan, ang parang lagi niyang nababanggit sa mga kanta niya,
na hindi niya kino-compare yung sarili niya sa iba. Kino-compare niya sa sarili niya lang, sa past self niya. So, mas better na i-compare yung sarili mo sa sarili mo. You're doing better than you are yesterday. That's a good sign. That's good. Ba't may kulang, di ba? Di ba idol mo si Black Mamba? Ay, okay, honestly. Saka ko lang na-realize na idol ko siya nila. Kasi yun nga, parang nabanggit ko rin kanina. Si MJ, yung competitiveness ni MJ, parang na-instill na sa akin yun ever since. Kasi si Dad nagturo sa akin ng basketball, siya rin nagpakilala sa akin, introduce sa akin kay Michael Jordan. So, Word. Okay. Shout out. Sobrang competitive ko sa Again, this is Man of Culture. Thank you guys for watching. It really means a lot. Please like, share, and subscribe. And if you have thoughts, comments, and future topics that we can discuss, comment below.